Imagine coming home to a peaceful community with modern contemporary homes designed for comfort and everyday living. It's perfect for starting a family, building your future, or simply enjoying a calm and secure environment. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito po tayo ngayon sa Carlos Estate Subdivision located po sa Barangay Calulot, City of San Fernando, Pampanga. At nasa harap tayo ng single attached model. This model ay meron pong minimum lot area na 80 square meters at floor area na 65 square meters. Meron po itong 3 bedrooms, 2 toilet and bathroom, and 1 vehicle carport. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating videos. Alam ko pong excited na sila kaya wag na po natin patagalin. Let's begin. Carlos Estate Subdivision is a very small community. So napakalit lang po niya. Estimated mga nasa 3 or 4 hectares lang po siya. So napakalit po na community. Kaya kahit mapunta sila sa perimeter, sa dulo, hindi po ganun kahirap lakarin magmula doon sa main entrance gate. By the way, yung mga unit po natin dito are usually single attached. Kagaya po ng nakikita po natin. When we say single attached, ibig sabihin yung pinaka main structure or yung bahay mismo isagad doon sa pinaka property line. Kaya nagkakaroon po ng single firewall. Wala po siyang kadikit. At ang kagandahan sa property po na ito is very affordable po siya. Usually doon sa mga alam po natin na single attached, located dito po yan sa San Fernando, Pampanga. Nahasarap po tayo ng kanilang dressed up model. So ibig sabihin, yung mga makikita po natin na especially yung mga gamit po are not inclusive sa delivery of the unit. Previously, nagkaroon po ng promo ang Carlos Estate kung saan yung mga nauna pong nag-reserve may kasamang fence and gate. But unfortunately, yung mga available units po natin ngayon, kagaya po ng nasa kaliwa po, wala po silang fence and gate. Anyway, let's talk about the single attached unit. As you can see, it is a modern contemporary design. At ang kagandahan po nito, we have balcony. Alam naman po natin na karamihan po sa mga buyers po natin, gusto po nila na mayroong balcony po yung kanilang unit. It is a combination of white and gray color accent which blends doon sa simplicity of the design. Napakaganda po niyan. At let's proceed po. So makikita nyo naman po, we have a setback of mga nasa 2 meters which will serve as your pocket garden. Kagaya po nakikita natin sa ating model. Ang napansin ko po dito, we have a door light here. Ito po, itong part na to. Pagkatapos, before we discuss the details of the main structure, pag-usapan natin yung mga setbacks. Meron po tayong provision for carport po dito. Nakikita nyo naman po. Kasyang-kasya po yung mga SUV, Fortuner, van, pwedeng-pwede po dito. At saka, very spacious siya. Pahaba po siya hanggang dito, which you may use this area as your extension. Meron din po tayong service area dito sa likod na meron pong access sa ating bandang kitchen. So ito pong area na to. Meron tayong outlet, meron tayong faucet. Then, makikita naman po natin that we have pin lights dito po sa ceiling po natin. Yung ating pong bintana po dito, we have like the fixed window. Tapos, I guess this is a awning type window which makikita po natin pag pumasok po tayo. Yung pintuan, it is a solid wood panel door. Pagkatapos, meron po tayong door handle dito. Okay, let's go inside and let's discuss the details of the interior space. Once we go inside, by the way, the interior space is open concept space. So, ibig sabihin, wala po siyang masyadong partition. Kasama po sa unit yung vertical louvers, kagaya po na nakikita po natin dito. So, included po yan sa pinaka-actual delivery and even this one. So, cute size actually. Yung ating sofa, dito po siya, facing dito sa ating TV console. Although, it's not inclusive sa delivery of the unit. Pero at least nagkakaroon ho kayo ng idea kung paano nyo i-set up po yung inyo pong mga appliances, interior designs, and also let's talk about the floor tiles. So it is a ceramic floor tiles, 60 by 60 dimension. Yung height floor to ceiling estimated po mga nasa, I guess this is 9 feet. So medyo may kataasan po siya. Pagkatapos yung interior wall po natin, white finish po, hindi po siya green. Parang ganito po siya. At least nagkakaroon ho tayo ng idea.
We have a kitchen countertop dito with single stainless steel sink. I'm not sure kung included po yung cabinet. Well, ipakita na lamang po natin dun sa pinaka-actual delivery kasi this is just the dress top kaya may mga designs. There's a possibility na ito po nakikita ng cabinet hindi po siya included. Pero i-verify po natin dun sa isang unit. We have a fixed window dito sa part na yan at awning type window. And of course, we have a common toilet and bathroom in the ground floor, wall-mounted lavatory, water closet, and yung shower area po natin. Yung height floor to ceiling estimated mga nasa 7 feet. So medyo mababa lang po siya. And then ito po yung ating main switch breaker. So tatlo. Yung ano po natin, toilet pala, PVC flush door, yung access po dyan. At ang kagandahan sa Carlos Estate, nabanggit po natin na 3 bedrooms po siya. Yung bedroom number 1, nandito po sa ground floor. So ito po siya. So decent naman yung space. Actually, kasya po yung single size. Yun talaga yung ideal bed frame para dito. And then you have still enough space for a side table. At saka dito po, sa baba na to, mga nasa 1 meter yung space pa. May outlet tayo dito. So, 2 outlets dito. At saka dito, which is very common naman po sa mga available units po natin. And yung pintuan po natin dito, I'm not sure if we call this a flush door kasi may design siya. Hindi po siya panel door. Siguro meron lang po siyang laminated na yung ating pintuan. To give design, of course. Then, we also have tackled the interior space of the ground floor. Before tayo umakyat, sa likod po ng mga vertical louvers po na which serve as a partition, we have a storage below the staircase. So, pwede nyo pong itago dito yung mga walis, dustpan, or anything that you may store inside the storage area. Yung ating staircase, decent naman din po yung lapad niya. Meron siyang 1 meter na space. Tapos meron pa tayong outlet po dito. Tapos, I guess it's the two-way switch. O yun, dalawa yung switch po natin. Napansin ko, tricolor siya. It changes color. Tingnan nyo po. Pakita natin. So, bright. So, ito mas brighter than warm light. Tapos, ito naman po yung two-way switch po natin dun sa upstairs. Okay, let's check the second floor details. So, let's go. So, we have 3 windows before we check yung mga available rooms. Dalawang awning type window dito. Then, pagdating sa third glass window natin, fixed window na po siya. Tapos, yung ating railing, it is a steel railing. Before we go enter the bedrooms, ito yung ating second toilet and bath. Same details po siya nung ating floor toilet and bath. We have a wall-mounted lavatory, water closet, tsaka yung shower area. Meron siyang nakaabang actually dito na outlet for a water heater. Ayan, abang lang po siya. Wala po siyang ka-install. Pero sabi ko nga, we will verify dun sa mga available na units po natin. We have awning type window which serves as an air vents. And then, outlet. Dito. PVC flush door yung pintuan po natin. Okay. Now, let's check the bedroom number 2. Ito po yung bedroom number 2. Of course, medyo mas spacious po siya sa bedroom number 1. Dito po, kasya dito, single size bed. Pero para mas ma-maximize nyo po siya if you have kids. Tigisa po sila ng bed. So, gawin nyo pong bunk bed siya dito. Then, you have a space for a cabinet, tables, yan. Meron pa siyang 1 meter na space po to if you will use a single size bed. Or else, kung gagamit naman po sila ng double size, hanggang dito po yan. You still have space for a hallway po. And, yun dito po, yung ating espasyo pa dito. Meron po tayong dalawang window, sliding glass window dito. And dito naman po, it is a single panel window. Okay? So, let's check naman po yung final bedroom natin, which is the master's bedroom. So, ito yung ating master's bedroom. Gumamit sila dito ng double size bed. Or I guess this is kasya pa dito yung queen size bed. We have a corner window dito at yung ating glass panel door na may access sa ating balcony. Yung finish po ng mga natin walls are white finish. Tapos ito, may space ka pa na 1 meter. And another space dito na halos sa 1.2 meter space na magagamit nyo. May setback sa dito. Kita nyo naman po, kasya po yung cabinet. Actually, pwede nyo po siyang i-convert as a floor to ceiling na built-in cabinet. And, ayan.
our access sa ating balcony. Makikita natin dito, makikita nyo naman po na may tiles din po siya. Pagkatapos, nasa halos 1 meter yung kanyang spasyo. Mention po, 2 meters by 1 meter. Ganun po siya. So, ito, perfect place to, of course, para makapag-relaxation sa ating pinaka-balcony. Although, di magkakasya po dito yung table. Siguro, chairs, possible pa. Okay? So, nakita na po natin yung mga details po ng single attached ng Carlos Estate. Now, let's talk about the other details of the project ng Carlos Estate as we go outside. Let's go. Before we end the video, nandito nga po pala tayo sa pinaka-actual delivery. Hindi po ito dressed up. Para lang maipakita ko sa inyo kung ano po yung mga mag-verified na inclusive ba talaga sa turnover. So, ito nakita naman po natin yung ating kitchen counter. Wala talaga po yung mga wall-mounted cabinets natin. Tapos, yung ating toilet and bathroom, wala po siyang glass enclosure. Another details na hindi po natin nabanggit kanina or na-confirm, yung carport po natin. So yung halfway po, paved na siya, and then the remaining half, yun po yung hindi paved, that you may use as an extension. Yung mga amenities na meron tayo dito, we have a basketball court, function hall, at saka available slot for parking na rin. Kung may mga details po kami na hindi nabanggit or you have something in your mind na gusto nyo pong itanong regarding this project, please don't hesitate na mag-comment sa ating comment section para po ma-address po natin yung mga concerns po ninyo. Available po pala ito sa bank financing, Pag-ibig financing. Pero syempre, you need to verify to us kung ano yung mga available units. Kasi po halos kaka-sold out lang po ng mga units natin dito. Kaya may mga na-reopen. Kung saan yung mga reopen, hindi tayo sigurado kung siya ay available sa Pag-ibig or bank. So, i-verify nyo po sa amin para mabigyan po namin po kayo ng latest details ng project po nito. Ano ba yung malapit kay Carlos Estate? Since located po ito sa Calulut, San Fernando, Pampanga, kung familiar po kayo sa Sindalan area, which is a landmark, very popular landmark dito po yan sa San Fernando, magkakaroon po kayo ng idea kung saan po ito located. Malapit po tayo sa malls, of course, sa expressway, specifically the NLEX Mexico exit, Lakeshore, Pampanga, malapit lang po tayo. We have the OFW Hospital, Pure Gold Supermarket, Jumbo Genera, and other major establishment na malalapit po sa lugar na to. So very convenient and accessible. And of course, yung price and computation niya, it depends dun sa blocks. Since batching po yung turnover ng mga units po dito, kaya may mga unit po na kung saan or mga blocks kung saan agad po sila mako-construct. Kapag ganun po na agad po mako-construct, yung equity terms mas maikse. For example, 6 months. Kapag 6 months lang ang equity na naibigay po doon sa computation, there's a possibility that the block and lot that you chose, ano po siya, RFO na, ready for occupancy. Pero kung medyo mahaba yung equity terms, the down payment terms like merong 26 months, may 32 months, may 15 months, depende po. So, ibig sabihin po, magkakaroon ho kayo ng idea kung kailan siya possible na ma-turnover. Para doon sa mga nagtatanong, kung kailan po ba ma-turnover yung unit na napili po ninyo kapag kayo ay nag-avail po dito. Depende po sa equity. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. By the way, once again, this is Sir John Kevin Paunel. Maraming salamat po. God bless everyone.